Okay, mga clear, di ba? Natatandaan natin way back. Wala pa tayo sa loob. Way back, may nadidinig tayo na sinasabi, hindi naman daw si Pangulong Marcos or si PBBM ang nagtatrabaho as president. Tatatandaan yung issue na yun. Tumatatak pala yun sa tao. Tumatatak pala sa tao yung ganong fake news. Di ba dati may pinapalabas na hindi daw si Pangulong Marcos ang nagtatrabaho. Meron daw nagtatrabaho ang ibang presidente at ang tinutukoy nila ay si FL. May ganun chismis eh. I mean, may ganun palabas. Tayo noon na wala tayong alam sa loob, ay pwedeng makakapaniwala kasi sasabihin nila, galing ito sa ating kakilala sa loob. Diba? As if totoo yung mga kanilang mga tao sa loob. So, yung iba maniniwala. Diba? Ako, at that time, hindi ko yun marirefute. Salmonella. Gawa po kayo, attorney, ng project list ng government na pwede i-copy-paste. Marami po kasing kumakalat sa mga SOCMED na negative comments na wala daw magagawang project. At ako, ang dami. Sabi ko nga sa inyo, nung nakaraan lang, mga kakli, yung tungkol sa yung pagtanggal natin sa sa gray list, ang laking bagay po nun. Especially sa mga investors, saka sa mga OFWs. Laking bagay po talaga nun. Yung matanggal tayo sa FATF gray list. The problem with that kasi, di ba yung ganun pong klase na topic about gray list, masyado siyang technical. So, ni-news lang siya, pero hindi po ito na-explain kung bakit siya mahalaga sa atin. Diba? Kasi 2021, nasa gray list tayo, hirap na hirap po yung ibang mga OFW. Ang laki po ng binibayaran na transaction fees kapag ka po nasa gray list tayo. So, talagang minabuti po ng Pangulo, naggawa po siya ng executive, nag-issue po ng executive order number 33. Inutusan niya po talaga lahat kasi may mga rekomendasyon po yan na dapat matapos within a certain period. Talaga po yan na pinursige. Lahat ng rekomendasyon na dapat tapusin, tinapos po yan. Hindi po ganun kadali. Lalo na lugmok. Yung bansa natin sa gray list noon, 2021, lugmok eh. Kaya ang hirap. Mahirap po. Buti nga po, yun, isa po proyekto yun. Marami pa po. Sige po, anuhin ko po dito, iisa-isahin ko po. Pagka po, nakuha ko na po lahat yung, since 2022 hanggang ngayon po. Okay? Tapos hindi working, lagi nga nagre-report ang Pangulo sa mga project niya, yung ibang magre-report, bukang bibig, drugs, mga addict, saka puro mura at nananakot. Pero yung kasi yung gusto nilang palabasing naratibo. Ang Pangulo ay hindi ang Pangulo. Weak leader. Ha? The problem, mga ka-clear, marirefute ko siya ngayon. Ilang araw pa lang ako doon, mga ka-clear. Laging puro yan meeting. Sa totoo lang. At ang kadalasan niya noon, kasi ako, syempre, nagpe-press briefing ako eh. Umaga pa lang po, hanapin ko minsan si Sec J, bago ako mag-press briefing, sasabihin kasama ng Pangulo. Nagbi-meeting sila maaga pa lang. At siya talaga yung nagpipreside. Ito, personal knowledge ko to. Kaya sabihing hard sell ang Pangulo. Sasabihin na, kasi nandiyan ka na eh. Kaya masasabihin, kaya ko nga nasasabi mga kakli, kasi nandun ako sa loob. Kaya yung pagbibintang na hard sell ang Pangulo, walang basihan. So, siya yung nagpipreside nung meeting. O, di ba? So, paano sasabihin hindi siya yung working president? May iba. Imposible kasi. Ito nga, tama, Salmonella. Sabi nila weak leader. Tapos biglang diktador. Parang tiluwas, di ba? Makaano lang ba? Makabanggit lang ng nega. Hindi nagtutugma, tama. Di ba? Ano siya opposite. Na first time ako makadinig na sinabi niya sa amin, ayoko na magpasalamat ang taong bayan dahil trabaho natin at obligasyon natin sa taong bayan na magsilbi. Katabi ko kasi siya, di ba parang sarap naman pakinggan ito. Parang hindi kailangan makita ng kanang kamay yung ginawa. Hindi kailangan makita ng kaliwang kamay yung ginawa ng kanang kamay. Kasi obligasyon nga. Di ba? Yun. So, ngayon, okay.
Bakit yung sabi na siya talaga nagtrabaho? Oh, Friday. Diba sinabi ko, mag-meeting kami. Siya nag-preside. So, doon pa lang, alam mo na, siya yung nagtatrabaho. At siya yung nagdi-decide. At siya yung nag-a-approve. Siya yung nagsasabi na, bakit ganito, bakit ganyan. Mas maganda ganito. Okay? At hindi ugali ni Pangulong Marcos, ni PBBM, yung pa-optics, parang something that like. Anong oras kami nag-meeting? 2 o'clock. Oh. Lahat po ng meeting na yon, puro yung proyekto. At kailangan agaran itong matapos o maisagawa. So lahat po ng proyekto ni Pangulo, lahat yan ay dapat para sa taong bayan. Nakita ko nandun ako. Diba? Kaya para sabihin na hard sell, who are you to say that? Wala ka sa loob. Diba? Puro ka lang content. Diba? Walang personal knowledge, pero kung bumatikos na parang hard sell, walang alam, hindi nagtatrabaho, hindi siya yung Pangulo sa loob, may ibang nagkukumpas. Hindi po, ang Pangulo po mismo ang nagdi-decide sa mga bagay-bagay. Hindi po pwede po na may ipasa sa kanya, tapos iba magdi-decide siya po. Yan, nasasabi ko na po sa inyo talaga. Kasi nandun ako. Ito sabi ni Kian, sa sobrang bait PBBM, kinakaya-kaya nilang bastusin. Hindi kasi siya umaalma kasi sabi niya sanay naman siya sa pambabash. Pero wag naman yung sobra. 'Di ba? Yung pantipong ipinapahid niyo sa kanya yung hindi naman niya pala ginagawa. Or pinapahid niyo at inaakusahan niyo yung pala mali pala yung pagpahid niyo. 'Di ba? Ako nagtatanggol na kasi sabi, nandiyan ka lang sa loob Okay. Paano ko namang hindi ipagtatanggol? Nakikita ko nga. Diba? Paano nyo namang sisiraan? Ito naman tanong. Ito, sige. Maglatag tayo. Paano ko hindi ipagtatanggol? Kung nakita ko. Gusto nyo ba magsinungaling ako dito? Kahit nakita ko na siya nagtatrabaho. O, sige. Balansahin natin Ako nakita ko, pinagtatanggol ko. Kayo, naninira kayo na hard sell. Di nyo naman nakikita. Saan tayo maniniwala dun? Hindi ba? Yun lang naman yung sinasabi natin Diba? So kaya nga pinakita ko, hindi totoo na hindi siya yung nagtatrabaho bilang presidente. Siya po. Diba? Siya po. Kaya, sorry na lang. Sorry na lang sa maninira sa Pangulo. I can attest na siya yung nagtatrabaho. He is the president. He is the working president.